Hanilon paulit-ulit daw na nag-home visit at hindi raw umalis hanggat di nababayaran yung overdue ng borrower nila. So sa video ito talakayan natin kung nasa tamang proseso ba o tama ba yung ginawa ng paniningil ng mga OLA agent collector ng Hanilon. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook at ang YouTube. At kung nagustuhan niyo ang aking videos na ito, ay malaking tulong po ang inyong pag-like, pag-share at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, may post na nakita ko sa isang group page ng mga OLA victim movement o anti-OLA harassment groups. Okay, ito siya, anonymous. Sabi niya, nag-home visit na naman ng Hanilon. Tatlo sila at hindi umalis hanggang di ko binabayaran ang overdue ko. Mabuti na lang at may spare cash ang sister-in-law ko. Hindi po ako agent in this just for your information for all of you. Okay. Yun nga, no? Sabi niya, yun daw yung kanyang experience do sa nangyari. Pero bago ang lahat, disclaimer muna. Hindi po ako all agent, hindi po ako promoter, at hindi po ito sponsor ng mga online lending apps. Ako po ay nagre-review para magkaroon ako ng real shared experience at hindi para maghikayat na kayo ay mangutang sa mga online lending apps, kundi para may maibigay ako sa inyong magandang expectations kung sakasakaling kung ano man yung naranasan ko sa kanila para maibigay ko sa inyo as in real experience at hindi yung kwentong barbero lang para maibigay ko sa inyo, para magkaroon kayo ng mas magandang expectations at tamang idea kung sakasakaling maaaring mangyari rin sa inyo doon sa mga in-applyan ko at nire-review ko mga OLA at para lamang yun sa aking personal usage, okay? So yun nga, medyo questionable yung resibo kasi na ibinigay ng OLA agent ng Hanilon. Hindi naman ako nagko-question kung sa mga field visitations ng mga OLA. Wala namang problema dyan as long as they are doing the legal ways ng paniningil, like yung pagpunta nga at maayos makipag-usap para makapag-settle. Pero ayun doon sa post na pinakita ko sa inyo kanina is tatlo raw sila at hindi umalis hanggat di nababayaran yung overdue. So ginawa niya, nanghiram siya ng pera doon sa kanyang sister-in-law. Pagkatapos noon, mga kadyani, ito ang medyo naging red flag sa akin na nakita sa ipinost niyang resibo na ibinigay noong mga collector agent. Tingnan niyo yung official o yung sinasabi niyang acknowledgement receipt. Pansinin niyo, parang binili lang doon sa may bangketa sa Quiapo o sa Recto na resibo. Diba? Ito, red flag lang sa akin ito, hindi ko sisiraan yung Hanilon dito. Medyo issue lang sa akin yung paggamit ng mga ganitong klase na resibo. Kasi para sa akin, kung mga lending company, dapat meron niyang BIR official receipt number na ibibigay dapat doon sa mga borrower na nagbabayad ng utang at nagbabayad sa kanila indirect doon sa agent. Unang-una, paalala ko lang sa inyo bago ko simulan itong pagtalakay natin dito sa resibo na ito. Okay? Huwag yung basta-basta magbabayad sa agent. Meron nga kayong apps eh. Meron yung mga reference number. Mas magandang doon kayo magbayad. Huwag nyo iaabot sa agent. Ngayon kung mapilit siya, may pera bayaran nyo mismo sa may susok apps. Huwag nyo iaabot doon sa agent. Kasi maaaring makompromiso yung inyong binayad. Baka mamaya hindi pumasok doon sa ano yan eh. Doon sa system nila, baka mamaya bulisa o something. Pinag-iingat ko lang kayo, hindi ko sisiraan yung mga agent dyan na pupunta at mayroong isang dalang mga para sa akin is para sa akin talaga. Rito ko lang, taking resibo to para sa akin. Tingnan nyo naman yung itsura. O, acknowledgement receipt. This is to acknowledge the receipt of the total amount of 7,512 from walang pangalan in payment for Hanilon. Diba? Ganun lang. Tapos sign this 3rd of day of September 2025. Pero kung papansinin nyo maigi, yung 2025 dyan is 2024 lang na nilagyan lang ng guhit ng patlo gano'n at nilagyan ng bilog sa ibaba na parang dinoktor. O dinoktor talaga, di ba? Tapos may pirma pa. O, ito, medyo maging matalino kayo mga kadyanin. Kaya nga ginagawa natin yung mga ganitong klase ng mga videos is para magkaroon kayo ng knowledge kung sakasakali makaharap o magkakaroon kayo ng
senaryo o sitwasyon na ganito, pupuntahan kayo sa bahay, tapos babayaran nyo, tapos bibigyan kayo ng ganyang resibo. Kung tutuusin, ako daw papayag eh. Babayad ko sa apps, napakita ko, dito ko babayaran at hindi sa kanila. Kung medyo may issue kayo. Ngayon, may ID naman na ipinakita yung collector, yung post na yan, may ID naman na pinakita. Ngayon, meron nga siyang pinakita, ID, yes, tawagan yung company kung talaga may pinapunta mga collector agent, mas maganda. Tawagan yung company. Then yung Hanilon naman is meron sila sa recorded list of on lending platform at registered naman sila sa SEC as a lending company. Sinilip ko naman sa SEC, okay naman siya. But the problem is ito nga, maaaring makompromiso yung binayad ninyo, maaaring hindi pumasok sa system, maaaring hindi nila gawin yung tamang proseso na baka mamaya magulat na kami, maningin na naman sa inyo. Pero may ebidensya kayo nagbayad. Dapat nga, mas papayag pa nga ako kung sa barangay kami nag-usap niya kung ganyan sa akin mangyari, no? Nakita ko doon sa barangay, ito yung resibo binibigay sa akin, no? Tama po ba yung resibong ito? Ngayon, syempre, mas maganda yan, maitalakay. Tapos, i-report din yung mga collector agent na gumagamit ng ganyang klase ng resibo. Alam ko kasi para sa akin, no, they're just using, tawag doon, yung mga peking receipt na walang number na galing sa BIR. Kasi bibigyan niyo ng BIR, siyempre ng official receipt nila, number, bawat transaction at kung totoo talaga na sila ay mayroong BIR permit na nagbabayad. Kasi siyempre, lending company, kailangan din magbayad ng tax kasi negosyo. Okay? Paalala lang, ulitin ko ha, huwag yung basta-basta magbabayad sa mga lending collector agent. Ako man napupuntahan ako, hindi ganyan ginagawa sa akin. May dala lagi silang demand letter, ito baka wala, baka mamaya pinakita lang yung ID, tapos naghihintay at hinihintay kayo magbayad talaga, parang hindi ka nagsasalita, pero parang syempre nakaka-intimidate naman na andyan pa rin sila ng ilang oras at hindi umaalis hanggat di kayo nagbabayad, di po ba? Medyo intimidation yun para sa akin, no? So pagka ganyan, tandaan nyo, ulitin ko, sa apps kayo magbayad at ipakita nyo rin sa mga kolektor, binayaran ko na, magsiuwi na kayo, kasi medyo parang iba yung dating eh, no? Mas maganda, kaya naman, hinarap nyo na lang sa barangay, pakita nyo yung resibo binibigay nila, kung yan ba illegal, o nasa tamang proseso, o yan ba talaga official receipt, na talaga mapagpatunayan na talagang galing sila doon sa company na yan, tawagan nung borrower para makasigurado, dapat may direction statement of accounts ng utang ninyo, at lahat-lahat nung repayment details, o yung bracket ng utang ninyo, yan ba talaga yung dapat niyong bayaran, ipaalam din sa inyo kung magkano na ba dahil nga overdue na kayo. Ito ba yung tamang interest na nandoon sa apps na nakalagay na kapag lumagpas, sabi natin meron siyang 10% per day na patong na penalties. Okay, at least nagkakaintindihan kayo kung yung ba talaga yung tamang amount na susundin nila. Kasi 7,000, dapat 15% lang to per month. Di ba? Baka mamaya, utang nilang dito is 5,000 o something. Hindi ako sure kung magkano talaga utang. Basta i-post lang yan. Isang anonymous participant ng groups, ng isang nag-post sa group. Okay? So, sana magkaroon kayo ng ideya at knowledge dito sa ganitong klase na senaryo kung sakasakali magkakaroon kayo ng ganitong problema. Sana pag settle sa mga ganyang klaseng agent na pupunta sa inyo at ganyan ibibigay niyo resibo. Maging maingat po kayo, maging aware. Sana nakatulong sa inyo at maging aral sa inyo. Kung sakasakali mangyayari sa inyo, uulitin ko, mag-ingat kayo sa mga ganyang klase ng collection agents na magbibigay ng isang resibong hindi ka sigurado. At pakilike na lang po, malaking tulong po sa aking channel yan. At pakipollow na lang po aking mga social media account, ang Facebook at ang YouTube. Maraming po salamat sa uulitin.